Nagdulot ng malaking pinsala sa Russia ang mga long-range drone strike ng Ukraine. Pangunahin ng tinarget ang mga oil refinery. Kaya ngayon ay may kakulangan sa gasolina ang Russia dahil sa 40% ng kapasidad nilang pagre-refine. Na-offline ito nitong mga nakaraang buwan. Pero mas lalala pa ito. Mas malala pa. Nahihirapan na nga ang Russia sa pagharap sa mga drone ng Ukraine. Ngayon, may bagong sandata na namang lumipad. Kakawala lang ng Ukraine ng Flamingo missile at walang nagawa ang Russia para pigilan ito. Nakuha natin ang unang mga palatandaan na ang Flamingo ay umusbong mula sa isang konsepto tungo sa isang sandatang handa na para sa labanan at maaaring gamitin. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, iminungkahi ng Kiev Post noong Oktubre, 6 na hindi lang drones ang gamit ng Ukraine sa mga kamakailang long-range na pag-atake laban sa Russia. Kasama rin sa mga ginagamit ang mga misil, ayon kay Zelensky, na siyang pinakamalakas na pahiwatig na mayroon tayo na ang mga Flamingo missile ng Ukraine ay lumilipad papasok sa Russia sa mga oras na ito. Ayon sa RBC Ukraine, nagbigay ng pahiwatig si Zelensky sa joint press conference kasama si punong ministro Dick Schoof ng Netherlands. Tinutukoy ang mga kamakailang sunod-sunod na video na ibinahagi sa social media. Parang kumindat at tumango si Zelensky sa mga mamamahayag sa Kyiv tulad ng sinabi niya. Base sa mga tama na iyon, sa tingin ko maiintindihan ng mga tao mula sa mga piraso sa social media kung saan ginagamit ang mga drone at kung saan hindi. Ang huling bahagi ng sinabi niya, ang mahalagang bahagi. Ang kahit maikling pagbanggit ng mga pag-atake sa Rusya ay halos kumpirmasyon na ginagamit ng Ukraine ang mga misil nito sa long-range na pag-atake. May iba pa bang pwedeng gawin ang parehong trabaho nito? Ayon sa ulat ng Wall Street Journal noong Agosto, tahimik na hinarang ng Pentagon ang mga misail na gawa sa kanluran tulad ng ATACMS. Maaaring tinanggal na ang harang na nag-uutos sa Ukraine na maghintay ng pag-aproba mula kay United States Defense Secretary Pete Hegseth. Kahit tinanggal na ito, hindi pa rin kayang abutin ng Ukraine ang higit sa mga border region ng Russia gamit ang kanluraning misail. Hindi sila kasing layo ng The Flamingo. Tumanggi pa rin si Zelensky magsalita matapos magbigay ng pahiwatig. Walang ibinigay na operasyonal na detalye. Kaya hindi natin tiyak kung kailan o saan lumipad ang Flamingo. May isang posibleng pag-atake na dapat abangan. Kaya patuloy lang sa panonood para malaman kung ano iyon. Si Zelensky, sa pinakamababa, ay may magandang dahilan kung bakit pahiwatig lang ang kanyang ibinigay. Ayaw ng Ukraine na bigyan ng kahit anong pagkakataon ang Russia na makapaghanda para sa mga taktika ng Ukraine, anuman ang mga taktika na iyon. Kung ginagamit nga ang Flamingo, gusto ng Ukraine na siguraduhin na hindi makakagawa ang Russia ng anumang panlaban. Tulad ng paglalagay ng mga air defense system sa mga target na ipinapakita ng Ukraine na tinamaan nila. Natuto na ang Ukraine sa mga dating pagkakamali. Noong 2023, ilang buwan pinalaki ng Ukraine ang usapan tungkol sa kontra-opensiba na layong basagin ang linya ng Russia at mabawi ang karamihan ng nasakop na teritoryo. Ang kombinasyon ng oras sa pagitan ng pagpaplano at pagsasagawa. Dahil naging bukas ang Ukraine sa mga plano nito, nagkaroon ng pagkakataon ang Russia na maghanda ng depensa. Dahil dito, nahatak ang Ukraine sa isang kumunoy. May ilang pag-usad na nangyari, ngunit hindi nakamit ng Ukraine ang mga pagbabago na talagang magpapabago sana ng laro na gusto nitong makamit. Noong 2023, natutunan na hindi dapat ipaalam ng Ukraine sa Russia ang mga plano nito. May ilang numero tayong nakuha kay Zelensky sa press conference ayon sa Kyiv Post. Binigyang diin muli ni Zelensky na halos 60% ng matitinding pag-atake ng Ukraine sa Russia ay gamit ang mga walang taong sistema. Ang ilan sa mga ito ay kayang maglakbay ng higit 900 at 30 milya para maabot ang kanilang mga target. Ibig sabihin, may 40% ng mga pag-atake na hindi pa natutukoy. Dagdag pa itong gasolina sa issue ng paggamit ng Flamingo. Base sa pahiwatig ni Zelensky, nakipag-ugnayan ang Kyiv Post sa kawani ng Ukraine para kumpirmahin kung may ulat ng paggamit ng Flamingo missile laban sa Russia. Hindi nakuha ng outlet ang sagot. Wala kaming ganong impormasyon ngayon, sabi ng kawani. Pero meron talaga silang impormasyon. Pero, tulad ni Zelensky, hindi nagbabaliwala sa anumang panganib ang pangkalahatang kawani ng Ukraine pagdating sa pagbubunyag ng impormasyon na maaaring magamit ng Russia laban sa Ukraine. Sabi nga, ang madaldal, nalalagay sa alanganin, at ang sobrang daldal ay maaaring hadlang sa Flamingo sa paglipad.
Gayunpaman, sapat na ang pahiwatig sa mga salita ni Zelensky para sabihin sa atin na aktibo ang flamingo at maaaring alam na natin ang isang lugar kung saan nagkaroon ng epekto ang makapangyarihang bagong misil ng Ukraine. Ayon sa The Economist noong Oktubre 5, may mga ulat na ginamit na ang flamingo, posibleng laban sa mga oil refinery ng Russia. Sa isang artikulo na tinatalakay ang epekto ng 2 buwang tuloy-tuloy at malalayong pag-atake laban sa kapasidad ng Russia sa pagra-refine, sinabi ng outlet na may mga ulat din na nagsimula ng gamitin ang FP-5 Flamingo cruise missiles. Mas mabilis ang mga ito kaysa sa mga drone. Lumilipad ng mga 50 metro lang ang taas mula sa lupa. May saklaw na higit sa 3,000 kilometro at malakas ang tama dahil sa 1,100 at 50 kilong warhead. Iyan ay higit 1 toneladang lakas ng putok na nagpapakita ng tindi ng pinsala ng flamingo kapag tumama sa target. Hindi binanggit ng The Economist ang particular na pag-atake sa refinery, pero kinumpirma nitong ginagamit na ang flamingo. Ang tiyak na detalye ng pag-atake ay galing mismo sa ulat ni August Militany. At para sa pag-ataking ito, na maaring unang ginamit ng Ukraine ang flamingo, hindi refinery ang napuntirya ng Ukraine. Crimea ang tinarget nila. Ayon sa ulat, ang mga pag-atake sa patrol boat at FSS outpost sa sinakop na peninsula ay hindi gamit Neptune missiles gaya ng unang inakala. Naglunsad ang Ukraine ng Flamingo missile sa tinawag ni Militany na triple launch mula sa baybayin noong Agosto 30. Iyong mga missile na iyon ay naglunsad ng sunod-sunod gamit ang solid fuel boosters bago sila tumungo sa kanilang mga target. Mukhang pinatunayan ng satellite image ng FSS outpost bago at pagkatapos ng pag-atake na gumamit ang Ukraine ng mas malakas na sandata kaysa Neptune missile. Bagaman mababa ang resolution ng mga larawan kaya hindi matukoy ang buong lawak ng pinsala, makikita naman na wasak ang pangunahing gusali ng outpost. May bakas ng sunog sa paligid na nagpapakita ng pagsabog na hindi kayang gawin ng Neptune at mga drone ng Ukraine. Kailangan naming bigyang diin na wala pa sa mga ito ang kumpirmado sa ngayon. Hindi aaminin ng Ukraine kung gumamit sila ng Flamingo missiles sa Crimea o oil refinery ng Russia. Gayunpaman, may mga palatandaan ng lumilitaw. Kumakalat ang mga video at litrato ng resulta ng mga pag-atake na nagpapakitang ginamit ang mas malalakas na sandata kaysa sa dati ng naipadala ng Ukraine. Dahil sa pahiwatig ni Zelensky tungkol sa mga social media video na nagsasabing 60% ng pag-atake ng Ukraine sa Russia ay gamit ang unmanned systems, tila iisa lang ang magiging konklusyon. Aktibo na ang Flamingo at malakas nitong tinatamaan ng Russia. Narito ang nalalaman natin tungkol sa Flamingo ngayon. Tulad ng mga mismong pag-atake, hindi pa inilalantad ng Ukraine ang maraming detalye tungkol sa kung paano gumagana ang bago nitong misil. Gayunpaman, ilang mga source ang nagtipon ng impormasyon batay sa mga pagpapakita ng Flamingo sa mga eksibisyon at mga pahayag mula sa mga Ukrainian na source. Ipinapakita nito kung ano ang kayang gawin ng Flamingo. Nabanggit na natin ang ilang katangian ng misil. Pinaniniwala ang may 3,000 km or 1,864 na milyang saklaw ang Flamingo. Sapat ang layo niyan para maabot ang karamihan ng estratehikong target sa Russia, kabilang ang kabisera Moscow. Ang mga lugar na hindi kayang abutin ng Flamingo sa Russia ay malalayong silangang rehiyon na hindi rin mahalaga sa digmaan sa Ukraine. May warhead ang misil na higit 1 tonelada ang bigat. Para ipakita ang laki ng pinsalang dulot ng warhead, pwedeng gamitin ang United Nations Safer Guard tool para tantyahin ang pagsabog ng Flamingo. Kung puno ang warhead at tumama sa target na 1,500 kilometer ang layo, sasabog ang Flamingo na kayang pumatay agad ng sino mang nasa loob ng 24 na metro. Mga 78 talampakang blast zone ang direktang mapipinsala. At kahit nasa labas nito, peligroso pa rin ang matinding pinsala sa baga at mabutas ang eardrum. Mas malala pa ang sinasapit ng mga gusali. Anumang bahay o hindi armadong estruktura sa loob ng 35 metro na humigit kumulang 114 talampakan ay tuluyang mawawasak ng isang Flamingo blast. Maaaring hindi na matirhan ang mga gusali kahit lagpas 4 na beses ang layo mula sa nasirang bahay.
Malakas ang tama ng flamingo at ito ay pag-atake sa target na 1,500 kilometro ang layo. Ayon sa SaferGuard, mas malaki ang pinsalang dulot kapag pinaiikli ang nilalakbay ng flamingo. Bukod sa abot nito at kakayahan nitong manira, alam din natin na pinagsama ng Ukraine ang lumang teknolohiya at bago para malikha ang flamingo. Inilahad ng The Economist sa artikulo nitong Oktubre 5 ang tungkol sa mga gumagawa ng flamingo. Ginamit ng Firepoint sa paggawa ng bagong sandata ng Ukraine. Sa paggawa ng FP5, gumagamit ang Firepoint ng recycled Soviet-era turbofan engine. At 6 na oras lang daw para gawin ang carbon fiber na katawan. Muling napatunayan ng Ukraine kung paano gawing moderno at mas mapanganib ang lumang kagamitan. Malayo iyon sa paraan ng paggamit ng Russia sa teknolohiyang mula pa sa panahon ng Soviet. Ang tanging naiisip ng Kremlin na gawin sa kanilang mga lumang sandata ay ipadala ang mga ito sa Ukraine para masira. Halos maubos na ng Russia ang lahat ng mayroon ito. Pagdating ng 2026, malalaman mo ito kung papanoodin mo ang aming video tungkol sa pagbabalik ng digmaan ng Russia kay Kremlin. May pangalan ding kailangang pag-isipan. Hindi nakakatakot ang flamingo para sa makapangyarihang misail, pero may dahilan kung bakit ito ang napili. Ayon sa Kiev Post, nagkulay rosas ang unang batch ng mga misail dahil sa maliit na pagkakamali sa paggawa. Tinawag ang batch na flamingo at nanatili ang pangalan mula noon. Lalo na kung gusto mo ng mas opisyal na dating. Itinuro ng The Economist na kilala rin ang missile bilang FP5. Naikumpara na rin ito sa isang Western missile. Ang pinakamalapit na flamingo sa kanluran ay tila United States Tomahawk. Mukhang may ilang kalamangan ang missile ng Ukraine kumpara sa katapat nitong Amerikano simula sa presyo nito. Ang Tomahawk missile ay maaaring nagkakahalaga ng hanggang $2 milyon depende sa block na binili. Ang flamingo ay isang kapat lang ng presyo pero kayang magdala ng mas malayo at mas mabigat na kargamento. Ang kapalit naman, ayon sa The Economist, ay mas malamang na mas eksakto at mas mahirap pabagsakin ang mga Tomahawk na missile kumpara sa mga flamingo na missile. Kahit ganoon, may panlilin lang pa rin ang flamingo. Nabanggit namin na kayang lumipad ng missile ng 50 metro mula sa lupa. Kaya mahirap itong matukoy ng radar ng depensa. Dahil sa taas ng abot ayon sa The Economist, kaya rin ng flamingo magpalit ng direksyon habang papunta sa target, na pwedeng makalinlang o makaiwas sa mga depensa sa himpapawid. Ipinapakita ng bagong missile ng Ukraine na halos kapareho ng United States Tomahawk, ang malaking pag-unlad ng bansa sa long-range capability. Ayon sa Army Recognition sa artikulo nito tungkol sa unang flamingo attack sa Russia. Ang bigat ng kargamento, haba ng abot, at pinasimpleng paggabay ay ginagawang angkop ang sandatang ito para sa malalaking target tulad ng planta ng industriya, imbakan ng bala, at sentro ng lohistika, malayo sa frontlines ayon sa Army Recognition. Idinagdag na maaaring ginamit ng Ukraine ang flamingo sa mga target sa Belgorod at Crimea. Pero tulad ng mga pag-atake sa Crimea, wala pa ring kumpirmasyon mula sa Ukraine. Mukhang tiyak na handa nang gamitin ang flamingo. At ginagamit ito ng Ukraine para magsagawa ng maraming pag-atake. Dahil dito, mapapaisip tayo, ano ang susunod na mangyayari ngayong pumasok na sa labanan ang bagong nakakatakot na misil ng Ukraine? Naniniwala ang lalaki na kayang baguhin ng misil na ito ang laban. Ang lalaking iyon ay ang dating direktor ng CIA, si General David Petraeus, na may sinabi noong Oktubre. Karaniwan na itong katalinuhan ng mga Ukranyano kung saan kinuha nila ang mga lumang bomba ng Soviet, inilagay ang mga pampasabog na iyon sa unahan ng isang cruise missile. Dinisenyo nila ito gamit ang isang jet engine at guidance system, sabi ni Petraeus, at iyon ay magbabago ng laro. Sa tingin ko, kung magagawa iyon ng malakihan, malaki ang magiging epekto nito sa labanan sa Russian Federation at napakahalaga nito. Mahalaga ang malaking bilang dito dahil hindi gaanong kapaki-pakinabang ang flamingo para sa Ukraine kung kakaunti lang ito. Karaniwan, pera ang magdidikta ng laki ng epekto ng flamingo. Alam ni Zelensky ang laban sa Russia gaya ng iba. Noong Oktubre 6 iniulat ng Pravda na nagbigay ng dagdag na pahiwatig ang presidente ng Ukraine tungkol sa potensyal ng bansa basta patuloy suportahan ito ng mga kasosyo sa kanluran ng pondo. Sabi ni Zelensky, kayang umabot sa $,
35 bilyon ang produksyon ng depensa ng Ukraine pagsapit ng 2026 matapos tumaas ng malaki mula nang magsimula ang digmaan. Magkaiba ang pagkakaroon ng kapasidad at ang aktwal na pag-abot sa numerong iyon. Kaya dito pumapasok ang tulong mula sa kanluran. Sinisikap ng Ukraine na makalikom ng mas maraming pera mula sa sariling industriya ng depensa. Kapag may sobrang armas, naibibigay ito ng Ukraine sa mga kaalyado kapalit ng perang ipinapasok nila sa industriya ng depensa. May kasunduan ng magbukas ng export-import platform sa Europa, Estados Unidos, at gitnang silangan. Layunin ni Zelensky na mailunsad ang mga platform na ito bago matapos ang taon. Ang mga platform na iyon ang magpapatuloy ng pagpasok ng pera sa kaban ng Ukraine. Ibig sabihin, hindi na lang ito basta gumagawa para gamitin na lang. Malaking bagay iyon para sa Flamingo. Ibig sabihin, may pondo ang Ukraine para gumawa ng mas maraming misil na makakaperwisyo sa Russia. Kailangan ngayon ng tulong ang produksyon ng Flamingo. Ayon sa Kyiv Post, kayang gumawa ng Firepoint ng isang misil bawat araw sa unang bahagi ng 2025. Nagtakda ito ng layunin na gumawa ng 7 Flamingo na misil bawat araw pagsapit ng Oktubre. Kapag naabot ng Firepoint ang layunin, magkakaroon ang Ukraine ng 2,500 at 55 dagdag na misil bawat taon na nagkakahalaga ng $127 bilyon. Kapag mas malaki ang kita, posibleng tumaas pa ang bilang hanggang sa puntong kayang burahin ng Ukraine sa mapa ang Crimea, mga oil refinery ng Russia, at iba pang target na piliin nila. Kung magkaroon ng malakihang produksyon, posibleng maging game changer ang Flamingo sa digmaan sa Ukraine at iba pang larangan. Ipinunto ng Army Recognition yon na nagsasabing ang Flamingo ay namumukod tangi sa Europa. Ang mga long-range missile na gaya ng Storm Shadow at Taurus ng Alemanya ay may mas maikling abot, limitadong payload at mas mataas na halaga. Tulad ng Tomahawk, malamang mas eksakto rin ang mga European missile sa Flamingo. Hindi ito malaking issue kung kaya na ng Ukraine gumawa ng Flamingo missiles ng maramihan, pero malamang hindi nito mapapalitan ang mga missile ng mga bansang Europeo. Nagbibigay ito ng alternatibo para sa iba't ibang pag-atake at binibigyan ang Europa ng pagkakataong pondohan ang Ukraine habang pinalalago ang kanilang inventaryo. Bakit hindi na gaanong mahalaga ang eksaktong sagot ngayon? Maraming bansa sa kanluran ang sinusubukang lumipat sa isang bagay na tinukoy ng Forbes bilang agarang pangangailangang militar noong 2023. Abot kayang dami. Tinalakay ni Lauren Thompson, senior contributor ng outlet, ang problema ng kanluran sa bilang ayon sa pananaw ng Amerika. Ang militar ng Amerika ay kinikilala na may pinaka-advance na mga sandata sa mundo. Pero dahil mahal ang mga ganitong sandata, kulang ito sa dami, ayon kay Thompson. Ayon sa ilang eksperto, mabilis mauubos ang long-range, precision-guided munitions, posibleng sa ilang linggo lang. Matapos magsimula ang digmaan sa China, naghahanap ang kanluran ng bagong long-range na sandata. Pinagsasama nito ang mabilis na paggawa, simpleng paggabay, at muling gamit ng lumang bahagi para makagawa ng abot-kayang dami. Pasok ang Flamingo sa mga kinakailangan. Kaya't malinaw kung bakit halos ibinubuhos ng kanluran ang pera sa Ukraine para mapasimulan ang malawakang produksyon ng misil na ito. Alam lahat ito ng Rusya. Alam nito na kung dadami pa ang Flamingo na misail, hindi lang tatamaan kundi seryosong mapipinsala ang mahahalagang pasilidad militar at mga kalapit nito sa bansa. At kung may ipinapakita man ang tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Rusya, ito ay nakulang ang Rusya sa mga air defense na kailangan nila para protektahan ang ilan sa pinakamahalaga nilang ari-arian sa loob ng bansa. Hindi pwedeng hayaan ng Rusya na makarating ang Ukraine sa puntong libo-libo na ang naipon nilang Flamingo. Kaya sinusubukan nitong pigilan agad ang produksyon ng Flamingo sa umpisa pa lang. Noong Setyembre 4, iniulat ng TAVP World na tinarget ng Rusya ang pinaniniwalaang pasilidad ng paggawa ng Flamingo missile sa Kalush, Ukraine, sa isang overnight na pag-atake. Isa ito sa pinakamalalaking drone at missile strike ng Rusya, na ang pangunahing target ay ang Kalush Industrial Hub Park. Ayon sa TVP World, naging matagumpay ang pag-atake ng Rusya dahil napasiklab nito ang ilang gusali sa industrial park na iyon. Tungkol naman sa kung natamaan nga ba ng Rusya ang pasilidad ng paggawa ng Flamingo, hindi natin tiyak. Hindi inaangkin ng Rusya
At malamang hindi rin isisiwalat ng Ukraine kung nangyari. Pinatutunayan ng pag-atake na alam ng Rusya ang panganib ng Flamingo sa ambisyon nitong sakupin ang Ukraine. Kapag lumipad ang Flamingo, nasusunog ang Rusya. Matagal nang tinuturing na lihim na sandata ng Rusya ang Kaliningrad. Sa pagitan ng Poland at Lithuania, ang Russian exclave na ito ang posibleng simula ng digmaan laban sa NATO. Banta ito dahil doon nakaimbak ang mga sandata. Kayang ilunsad mula Kaliningrad ang mga misil na pwedeng magdala ng sandatang nuclear. Pinapaniwala ng Kremlin na mas matatag ang kontrol ng Russia sa exclave nila. Kasinungalingan ito ng Kremlin. Lumuluwag ang kontrol ni Vladimir Putin sa Kaliningrad habang humihina ang hawak ng Kremlin sa mahalagang teritoryong ito. At kailangan lang nating tingnan ang mga sinasabi mula sa Russia ngayon para makita nating kinakabahan si Putin. Hindi kailanman magpapakitang natataranta si Putin sa publiko. Imbis na siya mismo, nagpapakalat siya ng banta, paratang at kasinungalingan sa pamamagitan ng kanyang mga alipores at tagapagsalita. Isa sa pinakamalalakas na boses sa hukbo ng mga sipsip ay ang lalaking maingay tungkol sa diumano'y digmaan ng Russia at NATO. Si Sergey Lavrov, paboritong tagapagsalita ni Putin, ay paulit-ulit na inaangkin na ang NATO ay nakikipagdigma laban sa Russia mula nang ilunsad ni Putin ang espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Matapos mabigo ang unang pananakop at dumami ang suporta ng kanluran sa Ukraine, nagsimula ng magparatang si Lavrov. Iniulat ng Sky News ang sinabi ni Lavrov noong Mayo 2000 at 22 ukol sa kolektibo. Nagdeklara ang kanluran ng hybrid na digmaan laban sa Russia sa pagsuporta sa Ukraine gamit ang parusa at tulong militar. Ginawa namin ang lahat para iwasan ang sagupaan, pero ibinato na ang hamon. Tinatanggap namin ito, ayon kay Lavrov. Sanay na kami sa parusa. Palagi silang naroon sa iba't ibang anyo. Ang mensaheng gustong iparating ni Putin sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita ay dalawa. Sinimulan ng NATO ang laban. Handa ang Russia na manalo sa laban na iyon. Lumipas ang panahon hanggang Setyembre 2025 at ang parehong walang kwentang sinasabi pa rin ang lumalabas sa bibig ni Lavrov. Sa pagkakataong ito, sinasabi ni Lavrov na lahat ng sumusuporta sa Ukraine ay nagdeklara ng digmaan laban sa Russia dahil ang natitirang bahagi ng Europa ay may lakas ng loob na tumugon, gaya ng nararapat gawin ng anumang kontinente sa patuloy na agresyon ng Russia. Dumalo siya sa pagpupulong ng G20 ng mga kalihim ng ugnayang panlabas sa United Nations. Noong Setyembre, sinabi ni Lavrov na ang kanluran ang nagpasimula ng krisis sa pagtulong sa Ukraine laban sa Russia. Mas matindi pa, sinabi ni Lavrov na ang NATO, European Union, at United Nations ay direktang nakikilahok laban sa Russia. Matagal nang pinalalaganap ng Russia ang maling kwentong ito bilang bahagi ng isang bagay na ang host ng The Russian Dude YouTube channel, si Artem Dikharev, ay tinatawag itong desperadong pangangailangan ng Russia na palaging magpanggap na biktima habang nakikipaglaban ito sa NATO. Sa desperasyong ito natin nakikita. Direktang konektado ang mga salita ni Lavrov sa kasalukuyang sitwasyon sa Kaliningrad. Sa G20 sa United Nations o kahit anong international cocktail party na mapapasukan niya, paulit-ulit na inuulit ni Lavrov ang parehong teorya ng sabwatan ni Putin. Idineklara na ng kanluran ang digmaan laban sa Russia, sabi ni Dikharev. Ang Kaliningrad exclave ay napapalibutan ng mga halimaw at magbibigay ang Moscow ng matinding tugon. Ipinapakita ang Russia bilang laging biktima at binabalewala ang kalupitang ginawa nito sa Ukraine para mag-angkin. Laging pinapakita ng Europa na simula ng digmaan ang bawat pagtatangkang ipagtanggol ang sarili at Ukraine laban sa agresyon ng Russia. Matagal nang nagsimula ang digmaan na pinasimulan ng Russia. Ang pagpapakita ng Russia bilang biktima ay nagtatago ng lihim na ayaw ipaalam ng Kremlin. Makikita mo ito kung babasahin mo sa pagitan ng mga linya ng mga pahayag ni Lavrov at ng kanyang mga pagtatangkang takutin ang kanluran na huwag gawin ang ginagawa nila ngayon. Dahil sa kilos ng Russia, nagpapadala si Lavrov ng mensahe na hindi niya sinasadya. Hindi lang ito tungkol sa Russian Federation, kundi pati sa Kaliningrad exclave na gamit ng Russia sa pagpapakita ng lakas. Sa likod ng usok, pagpapakitang gilas, at mga salitang matitindi tungkol sa pagtugon, nakatago ang isang gumuguhong realidad. Sabi ni Dikharev, takot na takot ang Kremlin. Para kay Dikharev, puro walang kwenta at parang paranoid lang ang sinasabi ni Lavrov. Alam niya na kaya ng kanluran kunin ang Kaliningrad mula sa Russia kahit kailan.
Ayon kay Dikarev, hindi talaga para sa NATO o iba pang kaaway ng Russia ang mga sinabi ni Lavrov. Layunin ni Lavrov at Putin na gamitin ang banta ng Russia para ipakita ang kapangyarihan sa mga mamamayang Ruso, hindi sa mga sinasabing kaaway ng Estado. May potential itong gumana, lalo na sa mainland Russia, kung saan karamihan ng tao ay sa opisyal na balita ng Russia kumukuha ng impormasyon. Ayon sa Reporters Without Borders, halos 2/3 ng mga Ruso ay kumukuha ng balita mula sa Russian television. Ang mga istasyong pinapanood nila ay pag-aari at kontrolado lahat ng Estado. Ibig sabihin, ang karaniwang Ruso ay pinapakain ng partikular na kwento na gusto ng Kremlin na marinig nila. At sa ngayon, ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Lavrov ay idinisenyo para iparating ang mensahe na ang NATO at ang European Union ay mga banta at kailangang maghanda ang Russia. Marami sa Russia ang may connection sa internet, syempre. Napakataas ng rate ng connection sa internet ng bansa, ayon sa Reporters Without Borders. Kadalasan, hindi pa rin sapat iyon para mabasag ang propaganda ng Kremlin. Binibigyang diin ng CEDAR ang katotohanan iyan sa ulat noong Marso 2025. Sinasabi nitong pwedeng mag-operate ang independenteng media sa Russia kahit may censorship. Kadalasan, umaasa ang mga media sa internet para maghatid ng mensahe. At dito nagkakaproblema. Telegram ang karaniwang plataporma nila. Ngunit 44% ng mga Russian na sumagot sa isang survey ng CEDA ang nagsabing sinasadya nilang sundan lamang ang mga pro-gobyernong channel sa kanilang social media site. Sa kabilang banda, 14% lamang ang sumusunod sa tinatawag ng CEDAR na mga oposisyong channel. Ipinapahiwatig nito na hindi lang nililinlang ang karaniwang Russian, kundi handa rin silang sumama sa Kremlin sa ganung landas. Ang problema ng Rusya, lalo na sa Kaliningrad, ay ito. Ang mga kwentong tumatalab sa sinasadyang ignorante na publiko ng Rusya ay hindi kasing epektibo kumpara sa pananakot sa mga tunay na mahalaga sa Rusya. Napansin ng elitista ng Rusya na mahirap lokohin ang matatalino ayon kay Dikharov. Kaya tinutok nila ang kasinungalingan sa mga madaling maniwala. Tumutukoy ito sa mga Ruso. Kailangang kumbinsihin ni Lavrov ang mga tao na nagugutom, nawawalan ng anak sa digmaan, at humihina ang ekonomiya, na ito ay mga kinakailangang sakripisyo. Dahil paparating ang NATO, dapat mapaniwala ni Lavrov at Kremlin ang mga karaniwang Ruso sa mensahe. Pero kahit epektibo ang propaganda sa mainland, iba ang sitwasyon sa Kaliningrad. Mas mahihirapan ang Russia na kumbinsihin ang mga tao sa maliit na exclave na ang NATO at European Union ang mga kaaway na gustong ipakita ng Kremlin. Ang hadlang na ito sa pagkumbinsi ng mga tao sa Kaliningrad ay maaaring magresulta sa pagkawala ng kontrol ni Putin sa exclave. Babalikan natin iyan mamaya sa video. Ngayon, pag-usapan muna natin ang problema ng Russia sa Kaliningrad. Nakikita ng Kremlin na ang problemang ito ay halos sumasaklaw sa buong Europa, kung saan ang pangunahing issue ng Russia ay ang pagpapalawak ng NATO sa buong kontinente nitong mga nakaraang dekada. Hindi totoo ang sinasabi ng Russia na lumalawak ang NATO para bantaan sila, ayon kay Dikharev. Hindi lumawak ang NATO para galitin ang oso, anya. Lumawak ito dahil di pinagkakatiwalaan ng mga kapitbahay ang Russia base sa kasaysayan ng Moscow. May punto rin naman ang Russia dahil talagang lumalawak ang NATO. Itinatampok ito ng ND International Security Center sa kanilang pagsubaybay sa pagdami ng miyembro ng NATO sa pagdaan ng panahon. Nang mauupo sa kapangyarihan si Putin, 19 lang ang miyembro ng NATO mula 2,000 na dagdagan ito ng halos 100 pa. Kasama sa bagong miyembro ang Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Croatia, Montenegro at North Macedonia. Gayunpaman, ang talagang masakit para sa Russia ay ang mga estado na malapit sa mismong lupain ng Russia at maaaring magbanta sa Kaliningrad. Sumali ang Latvia, Estonia at Lithuania sa NATO noong 2004. Sumali ang Finland noong 2023 at Sweden noong 2024 bilang tugon sa agresyon ng Russia sa Ukraine. Matapos matagal na maging neutral na mga bansa. Kaya, oo, nagkaroon talaga ng pagpapalawak ng NATO. Ang gustong itago ni Lavrov ay ang katotohanang ang Russia mismo ang nagdala ng lahat ng ito sa sarili nila dahil sa kanilang mga ginawa sa Europa
nitong mga nakaraang dekada. Pananakop sa Georgia, pag-angkin sa Crimea, at kamakailan, pananakop sa Ukraine. Iyan ang dahilan kaya lumaki at patuloy na lumalawak ang NATO. Sa puntong ito, malaking banta na sa Russia at Kaliningrad. Maaaring magdulot ng pagbagsak ng Kaliningrad ang mga aksyon ng Russia at alam iyon ni Putin. Ipinapadala niya si Lavrov para pabulaanan ang mga pahayag ng NATO at European Union ukol sa umano'y agresyon ng Russia laban sa kanila. Karaniwan kay Lavrov, bawat pagtutol ay may kasamang pagbabanta. Ayon sa tagapagsalita ni Putin, ang European Union ay hayagang nagpaplanong salakayin ang Kaliningrad. Isa na namang aksyon ito na haharapin ng matinding tugon ng Russia. Ang militarisasyon ng isla ng Bornholm ay binatikos ni Lavrov habang sinasabi niya na bahagi ito ng estratehiya ng European Union at NATO para magkaroon ng higit na kontrol sa rehiyon ng Baltic. Tandaan na halos lahat ng estado sa Baltic ay bahagi ng NATO at ang Kaliningrad lang ang natitirang teritoryo na kontrolado ng Russia sa rehiyon. Puro mensahe lang ito. Hindi pinapansin na ang pagpapalakas at pagpapalawak ng NATO ay talagang nangyayari dahil sa malaking banta ng Russia at Kaliningrad sa Europa. Naghahanda ang European Union at NATO hindi para sumakop, kundi para agawin ang Kaliningrad mula sa Russia. Kung maglakas loob si Putin na ideklara ang digmaan sa Europa gaya ng kilos ng Russia, hindi agresibo ang NATO at European Union. Nagmumukha lang silang matalino. Ayon kay Dikharov, napakadelikado na ngayon ang Kaliningrad dahil sa mga kilos ng Russia at dahil napapaligiran ito. Sa makabagong digmaan, pwedeng mawasak agad ang mga base militar bago pa malaman ng Moscow. Kaya't may katotohanan ang propaganda ng Kremlin na banta ang NATO at European Union sa Kaliningrad. Hindi lang ito ang uri ng banta na gusto ni Lavrov na paniwalaan ng mga tao. Walang magaganap na pananakop sa Russian exclave, maliban na lang kung bibigyan ng Russia ng dahilan ang NATO para simulan ang ganoong pananakop. Ngayon, tila kontento ang NATO at European Union na hayaan ang Russia sa gulong ginawa nito, habang kumikilos sa Kaliningrad na ikinababahala ng Kremlin at lalong naghihiwalay sa Russia sa exclave nito. Nabanggit natin ang militarisasyon ng mga isla at ang pagpapalakas ng depensa sa hangganan ng Poland at Baltic states. Bukod dito, posibleng mahirapan ang Russia na suplayan ng kuryente ang Kaliningrad sa hinaharap. Ayon sa ulat ng Euractiv, kumakalas na ang rehiyon ng Baltic mula sa Russian power grid. Makakasama ito sa Russia dahil bababa ang kita sa enerhiya para sa pondo ng digmaan ni Putin. Ngunit magiging problema rin ito sa Kaliningrad. Ang exclave ay umaasa sa bahagi ng Baltic ng Russian grid para sa kuryente nito. Kapag pinutol na ng mga bansang Baltic ang koneksyon nila sa power grid ng Russia, madadamay din ang Kaliningrad. May alternatibo ang bansang Baltic, pero wala ang Kaliningrad. Ang bawat salita ni Lavrov ay mas nagpapakita ng kahinaan kaysa lakas. Sa puntong ito, lahat ng sinasabi ng Russia tungkol sa banta ng NATO sa Kaliningrad ay hindi na tungkol sa posibleng pananakop, gaya ng palaging sinasabi ni Lavrov. Mas tungkol ito sa dagok sa dangal ng Russia dahil sa pagkawala ng kontrol ni Putin sa exclave. Kaya masakit para sa kanila ang banta ng NATO dahil tinatamaan nito ang marupok na dangal ng Russia. Ayon kay Dikharov, hindi lang ito estratehiya, pati kahihiyan. Kung mahina ang Kaliningrad, parang mahina rin ang Russia. At mas mahalaga, parang mahina rin si Putin. Iyan ang susi. Pinakakinatatakutan ni Putin ang mga salita ng NATO. Halimbawa, kunin natin ang sinabi ni Komandante ng United States Army Europe and Africa, Chris Donoghue, noong Hulyo. Habang tumitindi ang tensyon ng NATO at Russia, sinabi ni Donoghue na kaya ng NATO sakupin ang Kaliningrad. Sa isang panahong hindi pa naririnig noon. Kung kailangan nilang gawin iyon, tiyak na masakit para sa Kremlin dahil iba ito sa pananakot ng Russia. Alam ni Putin na mahina ang epekto ng kanyang mga banta sa labas ng Russia. Alam niya na kapag sinabi ng kilalang komander ng NATO na kayang sakupin ang Kaliningrad ng madali, hindi ito simpleng banta. Ipinapakita ng pahayag na ito kung gaano kahina ang kapit ng Russia sa exclave. Lahat ng ito ay paranoia na lumalabas kay Putin. Pinakamalaking simbolo ng takot ng Kremlin na mawala ang Kaliningrad ay ang malaking radar installation na itinatayo ngayon ng Russia sa exclave. Unang lumabas ang balita tungkol sa installation na ito noong kalagitnaan ng Agosto, nang nagsimulang lumabas ang mga ulat tungkol sa mga satellite image na nagpapahiwatig ng pagtatayo ng isang napakalaking bilog na antenna array.
25 kilometro mula sa hangganan ng Kaliningrad at Poland, ang radar array ay nagpapakitang binabantayan ng Russia ang NATO. Detalyado naming tinalakay ang array sa video noong Agosto. Panoorin iyon para malaman kung paano gagamitin ng Russia ang bagong estruktura. Ang array ay isa pang pagtatangka ng Russia na ipakita ang lakas nila gamit ang Kaliningrad. Ipinapakita lamang nito ang kawalang katiyakan ng Russia, ngunit para sa media ng Russia, ito ay patunay ng lakas ayon kay Dikharov. Babala ito para kay Lavrov, kaya naming in-neutralize ang lahat ng banta. Sa NATO naman, malinaw itong senyales ng kawalang katiyakan. Kabaliktaran sa inaasahan ng Russia, ang reaksyon ng NATO sa radar array. Dapat nagpanik ang kalaban at nagmakaawa sa Russia na huwag itayo ang array na ito. Imbes na pigilan, hinahayaan ng NATO ang Russia na gumastos ng malaking halaga sa proyektong tila para sa panahon ng Soviet. Palalakasin ng Poland at Baltic states ang depensa nila sa tulong ng NATO. Ang higanting mata ng Russia sa Baltic ay matutulad din sa Kaliningrad kung magkadigmaan, kaya hindi ito banta sa NATO. Simula nang lusubin ni Putin ang Ukraine, kahinaan lang ang ipinapakita ng Russia sa Kaliningrad. Kahit gaano kalaki ang radar array, hindi nito mapipigilan ang makabagong sandata ng NATO na sirain ang Kaliningrad kung kinakailangan. Madalas nang sinabi ni Putin na hindi siya interesado makipagpaligsahan sa kanluran sa armas. Sinabi na niya ito noong 2018 matapos muling manalo bilang presidente. At inuulit niya ito habang may digmaan sa Ukraine. Ayon kay Dikharov, tila taliwas sa pahayag na iyon ang pagtatayo ng malaking radar array. Pero ang hindi pagiging epektibo ng array bilang panangga sa Kaliningrad ay nagpapakita na hindi ito itinuturing ni Putin na sandata. Para kay Dikharov, simbolo ito na nagpapakita sa NATO at mga taga-Kaliningrad na nananatiling manlalaro ang Russia sa pandaigdigang entablado. At ibinabalik tayo niyan sa puntong binanggit natin kanina sa video, tungkol sa kung paano maaaring ang mga taong nakatira sa Kaliningrad ang siyang magtatakda sa magiging kapalaran ng exclave. Hindi talaga militaristiko ang totoong maruming lihim sa likod ng mga banta ni Lavrov at takot ng Russia sa NATO. Ang pagkabahala ng Russia sa Kaliningrad ay dahil may ilang tao roon na hindi nakikita ang sarili bilang mamamayang Ruso. O iba ang pananaw kumpara sa mga taga-Russia. Paano nila magagawa iyon? Hiwalay ang Kaliningrad, ginagamit ng Russia ito laban sa Europa, at hindi pinapansin ang nais ng mga tao roon. Madalas itinatago ng propaganda ng Russia na mas konektado ang mga taga-Kaliningrad sa Europa kaysa sa Russia. Ayon kay Dikharov, hindi Moscow o Siberia ang Kaliningrad. Isa itong rehiyong may hininga ng Europa. Tumatawid ang mga tao dito papuntang Poland at Lithuania para mamili, mag-aral at magtrabaho, lalo na yung may kakayahan. Mas kahawig ng mga karatig bansa sa Europa ang Kaliningrad kaysa sa bansang may damas sa maitang kontrol dito. Para sa marami sa exclave, mas gusto nila ang integrasyon sa Europa kaysa gawing paraan ng Russia ng pagpapakita ng kapangyarihan. Mahirap patunayan ang katotohanan iyan. Tinitiyak ng pagsupil ng Russia sa impormasyon mula sa exclave na mangyayari iyon. Isang di-opisyal na referendum noong 2023 ang nagpapakita na may tahimik o pinatahimik na mayorya sa Kaliningrad na nais mawala ang kontrol ng Russia. Iniulat ng Human Security Center noong Hulyo 2023 ang di-opisyal na online referendum dahil illegal ito ayon sa Russia. Tinanong ang mga residente kung gusto nilang manatili sa ilalim ng Russia o maging malaya ang Kaliningrad. Bawal bumoto ang mga teritoryong hawak ng Russia kung gusto nilang manatili sa kontrol nila. Pero nagkaroon pa rin ng referendum. Ayon sa Human Security Center, 55,567 katao sa Kaliningrad ang sumali sa referendum. Halos ikalimang bahagi ng populasyon ng exclave. Tama ang laki nito para matawag na angkop na sample size. At ang kinalabasan ng referendum ay nagpadala ng malinaw na mensahe kay Putin. Gusto ng Kaliningrad na humiwalay sa Russian Federation. Pagkatapos ng 13 araw na bukas, ang online na botohan, 72% ng populasyon ng exclave na lumahok ay nagsabing mas gusto nilang maging independyente ang Kaliningrad kaysa manatili sa ilalim ng kontrol ng Russia. Malaking bahagi ng populasyon ang tumatanggi sa kontrol ng Russia sa kanilang buhay. Hindi na nakakagulat ang pag-aalala ng Kremlin sa kinabukasan ng Kaliningrad. Pinalala ng pananakop ng Russia sa Ukraine ang matagal ng hindi pagkakontento sa Kaliningrad.
Nagprotesta ang mga Baltic Russian mula sa exclave sa harap ng Russian Embassy sa Poland nang salakayin ni Putin ang Ukraine. Ang ginanap na protesta sa teritoryo ng NATO member ay nagpapahiwatig ng matinding hangaring kumawala sa Russia sa Kaliningrad gaya ng protesta. Dumarami ang tensyon dahil sa epekto ng pananakop ni Putin sa mga tao ng Kaliningrad. Sabi ni Dikharov, lumala ang buhay sa Kaliningrad. Pinipigil ng parusa ang kalakalan. Bumagsak turismo, tumaas presyo, hindi gumagalaw sahod. At tuwing nagdadaldal si Lavrov tungkol sa pagtatanggol sa Kaliningrad, napapailing na lang ang mga taga roon dahil alam nilang sila ang nagbabayad ng presyo. Bumabalik tayo sa propaganda ng Kremlin. Karaniwan na itong gawain ng Rusya. Inaatake ng NATO. Ipagtatanggol ang Kaliningrad. Alam ni Putin na kayang pabagsakin ng NATO ang Kaliningrad kahit kailan. Ngunit maaaring hindi na nila kailangan gawin iyon. Imbes na pilitin ng Rusya isuko ang exclave, maaaring maghintay na lang ng NATO na ang mga taga Kaliningrad mismo ang kumawala sa dating kontrol ni Putin. Matapos magkaisa ang kanluran sa parusa laban sa Rusya dahil sa pananakop ni Vladimir Putin sa Ukraine, napilitang maging tuso ang presidente ng Rusya. Hindi na pwedeng gamitin ang mga barkong rehistrado sa Rusya dahil madali na silang matunton at mapatigil. Paano naman ang mga barkong nagtatago ng pagkakakilanlan at mahirap subaybayan? Lalo na yung walang direktang kaugnayan sa Rusya. Gagana yon. At dyan nabuo ang Shadow Fleet. Umasa ang Rusya sa fleet na ito mula Baltic Sea para patuloy na pumasok ang pera sa kanilang pondo para sa digmaan. Habang nalulugi ito ng bilyon-bilyong dolyar dahil sa digmaan sa Ukraine na sila rin ang nagsimula. Ngayon, malapit na itong matapos. Malaking problema si Putin dahil pinutol na ng Denmark ang lifeline ng Rusya sa Baltic Sea. Matalino ang solusyon ng Denmark sa Shadow Fleet. Ayon sa ulat ng Tradewinds, noong Oktubre, 6 balak ng Denmark na gumamit ng isang ganap na legal na paraan para alisin sa operasyon ang mga barko ng Shadow Fleet ni Putin. Hindi ito magpapadala ng fighter jet o magpapalipad ng misil para palubugin ang barkong iyon sa Baltic Sea. Sa halip, palalakasin lang nila ang isang bagay na matagal na nilang ginagawa hanggang sa hindi na kayanin ng mga kahina-hinalang barko ng Russia. Mas maraming inspeksyon ng barko ang magpapalubog sa Shadow Fleet. Ayon sa Tradewind, maglalaan ang Denmark ng dagdag na pagsisikap at resources para magsagawa ng environmental checks sa mga luma at sira-sirang barko sa Skagen Red Anchorage. Ayon sa outlet, isa ang anchorage na iyon sa mga pangunahing daanan ng mga barkong dumadaan papunta at pabalik mula sa Baltic Sea. Ayon sa opisyal na website ng Port of Skagen, halos 60,000 barko ang dumadaan sa hilaga ng Denmark at Anchorage taon-taon. Aktibo ang pantalan, kaya sinasamantala ito ng Russia para palihim na maipasok ang kanilang Shadow Fleet. Hindi na ito mangyayari dahil mas babantayan na ng Denmark ang mga barkong dumadaan sa Anchorage. Kasama sa agenda ang mas mahigpit na pagsusuri sa scrubber, paglabas ng tubig, at mga kinakailangan sa gasolina. Ayon sa Tradewind, mas hihigpitan ng Denmark ang pagbabantay sa pamamahala ng basura ng mga barko at lalong paiigtingin ang pagsusuri ng mga sertipiko ng pag-scrap. Sa madaling salita, babantayan na ngayon ng Denmark ang lahat ng palatandaan ng pagiging bahagi ng Shadow Fleet ng isang barko. Sa teorya, ibig sabihin nito na maraming Shadow Fleet na barko, kadalasang walang insurance o hindi akma sa mga biyahe ng Russia, ang mahuhuli at mapipigilan. Simple lang ang lohika. Ang pagpigil sa barko ay pumipigil din sa pagpasok ng pera sa Russia bago pa maihatid ang langis sa mga mamimili. Kung walang pera mula sa langis, maaaring malunod ang Russia sa gastos ng digmaan na tinatayang umaabot sa dolyar. 1 bilyon kada araw para sa bansa. Inanunsyo ng Ministro ng Industriya at Kalakalan ng Denmark, si Morten Bordskov, ang hakbang na ito sa pamamagitan ng malinaw na pahayag na ang Shadow Fleet ang kanilang pinupuntirya gamit ang mas pinaigting na inspeksyon. Dapat tapusin ang makinarya ng digmaan ni Putin, kabilang ang Russian Shadow Fleet, sabi ni Bordskov. Sa safety check namin sa Skagen Red, nalaman naming may mga lumang at sira-sirang barkong naglalayag doon. Pinalalakas ng mga autoridad ang mga kontrol para maprotektahan ang Denmark sa mga tubig nito. Nakatalaga na ang pondo para dagdag inspeksyon.
Kaya mas maraming inspektor ang aakyat sa mga barko para sa mas mataas na antas ng pagsusuri na ipinangako. Matalino ang hakbang na ito dahil simple ito. Narito kung bakit. Dahil sa parusa ng kanluran sa langis ng Russia, maraming barko ng Russia ang hindi nagamit. Modern at ligtas gamitin sa dagat ang mga barkong ito. Mayroon silang mga kaukulang dokumento ng insurance at inaalagaan ang mga ito ayon sa isang tiyak na pamantayan upang matiyak na sumusunod sila sa lahat ng pandaigdigang batas pangkalikasan. Dahil hindi na makalarga ang ibang barko, bumili si Putin ng maraming sasakyang dagat para mabuo ang kanyang shadow fleet. Sapat na sanang problema na iyon. Gayunpaman, malaking isyong madalas di naiulat ang panganib na dulot ng maraming shadow fleet na barko sa kalikasan at kaligtasan. Ibinunyag ng Marine Insight sa isang artikulo noong Agosto 2025 kung paano lumalago ang shadow fleet ng halos 30 barko bawat buwan. Mahigit 15 taon na ang edad ng mga barko ng shadow fleet, sira pa at walang tamang insurance. Nagbebenta sila ng barko gamit ang flags of convenience para itago ang may-ari at umiwas mahuli, gaya ng pagpatay ng automatic identification system at delikadong ship-to-ship transfers sa international waters ayon sa ulat. Mahalaga rito ang usapan tungkol sa mga barkong higit 15 taon na ang edad. Karaniwan, umaabot sa 20-25 taon ang buhay ng oil tanker. Ayon sa ulat ng Vox noong Marso 2024, mukhang nasa tamang panahon pa para ibenta ang mga barko ng shadow fleet. Ayon sa ulat, karaniwang ibinebenta ng mga kilalang tanker operator ang kanilang mga barko kapag 15 taon na ang mga ito. Ganyan nakakakuha si Putin ng napakaraming barko para sa shadow fleet. Ito ang mga tanker na ayaw na ng kanilang dating mga operator dahil masyadong mataas ang gastos sa pagpapanatili at mas matipid gamitin ang mga modernong tanker kaysa rito. Yung nagsisimula ng magpakita ng katandaan. Sa Russia, hindi mahalaga ang edad ng tanker, basta't hindi lumulubog. Pwede pa rin itong mapasama sa shadow fleet. Habang si Putin ay di iniintindi ang edad ng mga kahina-hinalang oil tanker, nagmamalasakit naman ang ibang bahagi ng Europa. Habang tumatanda ang barko, mas tumataas ang tsansang magdulot ito ng seryosong problemang pangkalikasan dahil sa pagkasira ng mga bahagi nito. Posibleng hindi na pumasa ang barko sa bagong emission standards. Isipin mo pa, galon-galon ng langis ang dala ng mga tanker na ito. Isang sakuna lang ang kailangan, tulad ng isang lumang tanker na tuluyan ng bumigay. Sa biyahe, maaaring magkatagas ng langis sa Baltic Sea o iba pang lugar. Matagal nang may ganitong alalahanin. Noong Marso 2023, inilathala ng Bloomberg ang artikulo tungkol sa oil tanker na turba. Dapat na ipadala na sa scrapyard ang barkong iyon sa edad na 26. Hindi pa ito na inspeksyon mula 2017 at wala ring industry standard insurance para sa trabaho nito. Patuloy pa rin itong ginagamit ni Putin, kasama ng marami pang barko na dapat matagal nang inalis sa dagat. Binibigyang diin din ng parehong ulat ang nabanggit kanina tungkol sa kung paano nagiging sobrang mahal ang pagpapanatili ng mga tanker na malapit nang matapos ang kanilang buhay serbisyo. Sabi ng Bloomberg, ang mga tanker ay sumasailalim sa special surveys o inspeksyon tuwing 5 taon. Sa ika-4 na beses, biglang bumaba ang praktikalidad ng tuloy-tuloy na paggamit sa kalakalan. Ang mga survey ay maaring umabot ng 3 milyon hanggang 4 na milyon para sa malalaking tanker. At pagkatapos nito, ay kakailanganin pa ng intermediate inspection. Makalipas ang 25 taon, malaki na ang gastos sa mga inspeksyon. Kadalasan, pinapalitan ng mga kilalang tanker owner kaysa akuin ang gastos, pero hindi ito ginagawa ng Russia. Ang halos hindi maiiwasang mga resulta ay nagsisimula ng lumitaw. Noong Oktubre 6, iniulat ng TVP World na ang mga luma at sira-sirang barko ng shadow fleet ng Russia ay nagdudulot ng malaking problema sa kalikasan. Binanggit ng outlet ang isang pinagsamang ulat na ginawa ng politiko at mga sanggunian na nagsasabing nagpapatakbo ang Russia ng hindi bababa sa 5 blacklisted na tanker na natukoy na nag-iiwan ng malalaking mantsa ng langis habang naglalayag sa karagatan. Hindi pa sakuna ang mga mantsyang ito. Ipinapakita nito ang kawalang malasakit ng Russia sa kalikasan at kaligtasan ng mga tripulante sa kanilang mga kahina-hinalang barko.
Gaano katagal bago magkaroon ng malaking tagas ang barko ng Shadow Fleet? Sana hindi ito mangyari. Pero malinaw na masaya si Putin na patuloy na magpadala ng mga lumang barko hanggang sa hindi na talaga ito makalutang. Ang European Union ay may ganitong particular na problema. Sa ilalim ng Fuel European Union Maritime Framework, kasama ang Emission Control Areas ng Mediterranean, nilalagyan ng limitasyon ang mga emisyon ng barko at carbon intensity. Inaatasan ng dating framework na lahat ng barko ay dapat magkaroon ng sunod-sunod na pagbawas sa kanilang carbon intensity. Magsisimula ang 2% na pagbawas sa 2,000 at 25 at target ng European Union na maabot ang 80% pagbawas sa lahat ng barko pagsapit ng 2050. Ipinatupad ng European Community. 8 ang 0.1% sulfur emissions limit sa mga barko, gaya ng nasa Baltic at North Seas. Simple lang ang punto. Gusto ng European Union na bawasan ang carbon emissions, kaya tutok sila sa kalikasan pagdating sa pagpapadala ng langis at kargamento sa malalayong lugar. Gamit ang Shadow Fleet, lantaran binabaliwala ng Rusya ang mga patakaran para suportahan ang mga polisiyang pangkalikasan. Dito makikita ang katalinuhan ng inspeksyon sa Dinamarca na nagbibigay katwiran sa mas mahigpit na pagsusuri sa ilalim ng balangkas ng European Union at Mediterranean. Walang tunay na magagawa ang Rusya kung susubukan nitong tutulan ang mga pagsusuring isasagawa ng Dinamarca. Sa madaling salita, inaamin nito na ang mga barkong madalas mapahinto ay mula sa Shadow Fleet, kaya nasasayang ang layunin nito. Ang mga barko, sa kanilang kalikasan, ay hindi dapat magkaroon ng direktang ugnayan sa Rusya. Kayang pigilan ng Denmark ang mga lumang barko at hindi direktang makapagsalita ang Rusya dahil natatakot silang mapahamak. Hindi rin naman parang marami pang ibang opsyon ang Rusya para makapasok at makalabas sa Baltic Sea. Ayon sa War on the Rocks, 3 makikitid na daanan lang ang daan papuntang Baltic Sea. Isa rito ang Skagerrak, na siyang kinaroroonan ng Skagen Red. Ang isa pa ay ang Kattegat. Kontrolado ng NATO ang dalawang ito at pinalalakas ng Norway at Sweden ang presensya ng Denmark. Kung susunod sila sa Denmark, kokonti ang opsyon ng mga barko ng Shadow Fleet. Mas malala pa raw para sa Russia. Lahat ng barkong pahilaga sa Baltic Sea ay dadaan sa isla ng kapanganakan ni Denmark. Mahalaga ang islang iyon sa ginagawa ng Denmark sa Baltic. Pag-uusapan pa natin yan mamaya sa video. Ngayon, ang ganitong mga uri ng hadlang ang pinakaayaw mangyari ni Putin sa Baltic Sea. Napakahalaga ng Shadow Fleet sa kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang digmaan sa Ukraine. Malinaw iyon base sa dami ng perang inilaan ng Russia para sa mga lumang barkong ito. Kahit malapit na o lampas na sa inaasahang serbisyo ang mga barkong ng Shadow Fleet, magastos pa rin ang mga ito. Batay sa Navigating Russia ni Craig Kennedy, naglaan si Putin ng 14 bilyon para bumili ng Shadow Fleet ships mula Mayo 2022. Malaking biyaya ito para sa ilang abusadong may-ari ng barko sa Europa at Amerika. Batay sa investigasyon sa daloy ng pera, natuklasan na kumita sila ng hindi bababa sa dolyar, 63 bilyon dahil sa desperasyon ni Putin. Malabo nang kumilos ang kanluran tungkol sa bentahan ng ganitong mga barko sa pinagmulan. Ang mga hakbang ng Denmark ay makakasiguro na masasayang lang ng Russia ang pera matapos bumili ng kahina-hinalang barko. Ginamit ni Putin ang lahat ng pera dahil sa isang dahilan. Sabi ni Jamie Shire ng Friends of Europe, isa sa pinakakumikitang export ng Russia ang langis. Noong 2024 ayon kay Shire, kumita ang Kremlin ng dolyar. 164 bilyon sa bentang langis para pondohan ang digmaan sa Ukraine. 5% na mas mataas kaysa 2023. Ang bentahan ng langis ang tumutulong sa Moscow na patatagin ang ruble, kontrolin ang budget, at panatilihing positibo ang balanse para may pambayad sa inaangkat. Mahalaga ang Shadow Fleet para matiyak na nababalanse ng Russia ang pananalapi. Hindi lang sa digmaan sa Ukraine, kundi pati sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa gobyerno ng United Kingdom, ang parusa sa Hulyo 2025 laban sa 100 at 35 oil tankers ng Shadow Fleet ay nakatuon sa mga barkong nagdala ng 24 bilyong kargamento mula 2024. Katumbas ito ng tinatayang 16 bilyon na taunang kita para sa Russia.
nalampas pa sa 14 bilyong ipinuhunan ni Putin sa Shadow Fleet. Nagpapataw din ng parusa ang European Union sa mga barko. Naka-blacklist na ang 400 at 44 na barko ng Shadow Fleet ng Russia. At may 100 at 20 pang barko na posibleng isama sa bagong parusa ng European Union. Nagpapataw ng parusa sa Shadow Fleet ng Russia sa iba't ibang lugar. Ngayon, gumagawa ang Denmark ng literal na hadlang. At ang sinumang kahina-hinalang barko na dadaan sa Skagen Red ay magiging target nila. May magsasabing dapat noon pa ipinatupad ang ganitong pagbabantay sa Baltic Sea. Marahil tama sila. Madaling isipin na ang desisyon ng Denmark na palakasin ang inspection ay pag-amin na kulang ang nagawa nila para pigilan ang mga barko ng Shadow Fleet noon. Gayunpaman, posible na napilitan lamang kumilos ang Denmark dahil sa sunod-sunod na mga insidente kamakailan. Ipinapakita nito na hindi lang ang Ukraine ang binabantaan ng Russia at ng mga ambisyon nitong militar, kundi pati ang Denmark ay nasa radar din ni Putin. Bago inanunsyo ng Denmark ang bagong inisyatiba, nagulat ang Reuters ng ilang insidente ng panggugulo ng Russian Navy sa mga kipot na kontrolado ng Denmark. Kasama rito ang sinadyang paglalayag ng mga barkong pandigma ng Russia sa landas ng ibang barko at pagtutok ng armas sa mga barko ng Denmark. Ibinunyag ni Thomas Arenkiel, direktor ng serbisyo ng paniktik ng depensa ng Denmark, sa press conference noong Oktubre na gumagamit ng Global Positioning System jamming equipment ang mga barko ng Russia para hadlangan ang iba pang barko. Ibinunyag niya na may barkong pandigma ng Russia na mahigit 1 linggo nang nakaangkla sa tubig ng Denmark na posibleng banta sa bansa, pati sa iba pang barkong maaring dumaan. Nakita na namin ang ilang insidente sa Danish Straits kung saan ang mga helicopter at barkong pandagat ng Danish Air Force ay tinutukan ng tracking radars at mismong tinutukan ng mga sandata mula sa mga barkong pandigma ng Russia ayon kay Arenkiel. Dagdag pa niya, ginagamit ng Russia ang mga paraang militar, kabilang na ang agresibong paraan upang bigyan tayo ng presyon nang hindi lumalampas sa hangganan ng armadong labanan. Sa tradisyon, gagamit ba ang Russia ng di karaniwang paraan para takutin ang Denmark? Ano pa bang mas magandang sagot kundi ang hindi inaasahan ng Russia? Sa halip na subukang takutin din ang Russia, ginagamit ng Denmark ang karapatan nitong palihim na saktan ang militar ng Russia sa paraang hindi kailanman inaasahan ni Putin. Ang pagpapahina sa bisa ng Shadow Fleet sa kahit anong paraan ay magpapahina sa militar ng Russia. Yan ang buong layunin ng mga parusa. Dahil sa mas mahigpit na inspeksyon ng barko, nakahanap ang Denmark ng bagong paraan para malutas ang problema ng Russia. Hindi ibig sabihin nito na wala ng ibang ginagawa ang Denmark para limitahan ang epekto at presensya ng Russia sa Baltic Sea. Bukod sa mga di pangkaraniwan, may mga tradisyonal din itong paraan para ipaalam sa Russia na seryoso sila. Ang mahigpit na inspeksyon ng Denmark ay bahagi ng mas malawak na plano sa Baltic para ipakita ang pagtugon nila sa Russia. Ang paghahanda ay isang paraan. Noong Setyembre, iniulat ng depensa ng Denmark na kabilang sila sa 14 na bansang lumahok sa ehersisyong pandagat na northern coasts sa Baltic Sea. Nagpadala ang bansa ng isa sa mga frigate nito at lahat ng mga barko nito para sa paglilinis ng mga mina upang lumahok sa isang ehersisyo kung saan nagsanay sila para sa taktikal na pandagat na digmaan sa baybaying dagat. Bahagi ng ehersisyo ang nakatuon sa pagtiyak ng malayang paglalayag sa Baltic Sea para sa lahat ng mga barko na maaaring subukang targetin ng Russia gamit ang kanilang hybrid warfare. Pinapakita nito kay Putin na mas dapat siyang mag-alala kaysa lang sa inspection ng Shadow Fleet kung pipilitin niya ang Denmark. Noong Hunyo, inanunsyo ng Denmark ang pagpapadala ng mga Sally drone sa Baltic Sea. Ang mga walang taong sasakyang dagat na ito, nagawa ng isang kumpanyang nakabase sa California, ay mukhang mga bangkang may layag, pero sa totoo ay mga sentro ng pangangalap ng datos. Puno ang mga ito ng mga sensor, camera at radar. Kapag pinagsama ito sa onboard na artificial intelligence, nagagawa nilang magpakita ng mas detalyadong larawan ng aktibidad sa dagat kumpara sa ibang paraan ng pagmamanman, tulad ng satellite navigation. Maaaring makatulong ang Sally drone sa Denmark na matukoy ang mas maraming Shadow Fleet ship
lalo na ang sangkot sa pagsira ng undersea cable sa Baltic Sea, ayon sa Guardian. Tandaan mo yung isla na nabanggit sa video, na dinadaanan ng lahat ng barkong papuntang silangan para makapasok o makalabas sa Baltic Sea. Ang lupaing tinatawag na isla ng Bornholm ay magiging mas mahalaga na kaysa simpleng tanawin lang. Noong Setyembre 8, iniulat ng Nordic Reporter na pinalalakas ng Denmark ang presensya ng militar sa maliit na isla ng Bornholm Regiment. Ang presensyang ito ang ika-10 unit na nilikha bilang bahagi ng hukbong Denmark at magkakaroon ito ng humigit kumulang 500 hanggang 900 na tauhan. Bibigyan sila ng 15 Patria 6 armored vehicles na kayang magsakay ng tig-10 sundalo bawat isa. Ang bagong regiment ay magdadagdag sa higit 200 kataong na una nang itinalaga ng Denmark sa Bornholm Island. Maaaring hindi ito mukhang malaking hakbang kung titingnan mag-isa. Gayunpaman, hindi naman kalakihan ang militar ng Denmark. Sa ngayon, may 23,000 aktibong tauhan ang militar nito. Ngunit plano ng Denmark na gawing 28,000 ito pagsapit ng 2,033. Ang pagpapadala ng 1,000 sundalo sa isang isla ay patunay na seryoso ang Denmark sa responsibilidad nila sa Baltic Sea. Maaaring maliit lang ang militarisasyon ng Bornholm Island kung titingnan ng mag-isa. Pero kapag isinama sa lahat ng iba pang ginagawa ng Denmark sa Baltic Sea, isa lang ito sa mga piraso ng malaking palaisipan na kinabibilangan ng buong NATO. At wala talagang magagawa ang Russia tungkol dito. Lahat ng hakbang ng Denmark, mula inspeksyon hanggang militarisasyon sa Baltic Sea, ay sa teritoryo lang ng Denmark ginagawa. May karapatan siyang gawin ito ayon sa mga pandaigdigang at European Union na patakaran. Upang hadlangan ang shadow fleet ng Russia, kailangan pang makita kung gaano kaepektibo ang bagong estratehiya ng Denmark na nakabase sa inspeksyon para harapin ang mga barko ng shadow fleet. Hindi nila kayang pigilan mag-isa ang mga barko ni Putin. Pero ang dagdag na presyon ay laging problema para kay Putin na hindi niya malulutas. Napipilitan si Putin na gumamit ng hybrid warfare at dituwirang atake laban sa NATO. Lalo lang nitong pinalalakas ang mga tugon gaya ng ginagawa ng Denmark sa Baltic Sea. Sa digmaan sa Ukraine, pinaikot ng Russia ang katotohanan gamit ang kasinungalingan at propaganda para magpakita ng maling larawan ng labanan. Ang mga pangunahing tao tulad ni Pangulong Vladimir Putin ay nagsabi na ang Russia ay patungo sa isang maluwalhating tagumpay. Dinudurog ang lahat ng sumasalungat. Biglang bumagsak ang mga kasinungalingan sa digmaan at lumitaw ang katotohanan. Ang mga nalik na impormasyon mula sa opisyal na mga pinagkukunan ng Russia ay nagbunyag ng malupit na katotohanan tungkol sa napakalaking bilang ng mga nasawi sa bansa at mas malala pa ang mga numero kaysa sa inaasahan. Siyempre, malinaw na hindi maganda ang takbo ng digmaan para sa Russia. Maraming opisyal na datos at estadistika ang sumusuporta rito, tulad ng listahan ng sirang kagamitan ng Russia sa Ukraine mula sa Oryx, isang open-source intelligence collective na regular ina-update at detalyado. Ang napakaraming kagamitang militar na nawala sa Russia hanggang ngayon, tulad ng mahigit 4,100 tangke, higit sa 8,400 armored at infantry fighting vehicles, at mga 350 surface-to-air missile systems. Ilan lang ito sa mga halimbawa. Mahusay ding naitala ang dami ng nasawing Ruso. Noong Hunyo ng taong ito, ang British Ministry of Defense ay isa sa ilang opisyal na ahensya na nagsabing malamang ay naalampasan na ng Russia ang madilim na bilang na mahigit 1,000,000 sundalo ang napatay o nasugatan sa labanan, na tinatayang nasa isang kapat ng bilang na iyon, 250,000 katao ang namatay. Ito ang pinakamalaking pagkalugi ng Russia sa digmaan mula ikalawang digmaang pandaigdig. Ang 2025, ayon sa mga ulat, ay naging partikular na mapaminsala. Ayon sa ulat ng British Ministry of Defense noong Hunyo, posibleng umabot na sa 20,000 ang talo ng Russia simula taon, na may average na 1,250 kaswalti kada araw. Sa paglapit ng 2025, hindi natin alam kung ilan pang buhay ang nawala, habang nagpapatuloy ang mga komandante ng Russia sa pabaya at walang kwentang taktika. Iniaalay nila ang mga sundalo sa gilingan ng karne sa pag-asang magbubunga ang dami nila. Karamihan ng estadistika tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine
ay galing sa kanluran tulad ng British Ministry of Defense, mga mananaliksik mula Estados Unidos o Ukraine mismo. Samantala, ang Russia ay kadalasang itinatago ang ganitong uri ng datos. Hindi ito Dito nag-aanunsyo sa state-backed television channel tungkol sa bilang ng napatay o nasugatan nilang tao. Pero nagtatago pa rin sila ng mga tala at ilan sa mga talang iyon ay lumabas kamakailan. Unang beses ngayong digmaan, naging available ang internal na tala ng Russia ukol sa pagkalugi nila sa militar noong 2025. Nakuha at ibinahagi ang mga dokumento ng proyektong Ukrainian na Hochschutzeit, na ang ibig sabihin ay gusto kong mabuhay. Ang gusto kong mabuhay ay isang inisyatiba na pinapatakbo ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine. Ang Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine. Ito ay idinisenyo upang tulungan ang mga sundalong Ruso na ayaw makisangkot sa labanan na sumuko ng ligtas sa sandatahang lakas ng Ukraine. Nagsimula ito noong 2000 at 22 ilang buwan matapos ang digmaan. Noong Enero 2024 iniulat na tumanggap ang serbisyo ng mahigit 26,000 tawag at higit 48 milyon na bisita sa website. Walang detalye kung paano nakuha ng I Want to Live team ang mga nalik na dokumentong Ruso. Malamang ay ayaw din nilang magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga nag-leak o espiya sa loob ng mga Ruso. Nag-post sila sa X ng mga larawan ng mga dokumentong nabanggit para makita ng lahat. Ipinapakita ng mga dokumentong iyon ang malaking spreadsheet na may iba't ibang kolom at numero na ipinaliwanag ng pangunahing header sa itaas. Ang bilang sa ibaba ay tumutukoy sa kabuuang pagkalugi ng militar ng Rusya mula Enero 1 hanggang Setyembre 1, 2025. Ang mga header ng kolom ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng pagkalugi tulad ng namatay, nasugatan, nawawala, at nabihag na sundalo. Gayon din, may bahagi sa kanan na tumatalakay sa mga nawalang kagamitan. Nag-post si Gusto Kong Mabuhay ng mahabang thread tungkol sa mga aral mula sa talahanayan. Simula sa mga ito. Unang beses naming inilalathala ang estadistika ng pagkawala sa sandatahang lakas ng Russia noong 2025. Nakuha namin ang datos ng pagkawala ng hukbong Ruso sa unang 8 buwan ng 2025 at nakakagulat ang bilang. Sa loob ng 243 araw, nawalan ang Russia ng 281,550 katao na napatay, nasugatan at nawawala. Higit sa 280,000 ang mga casualty sa loob lamang ng 8 buwan. Isang nakakagulat na bilang ito at nagpapakita ng totoong kwento kung gaano kalala ang digmaang ito mula sa pananaw ng mga Ruso. Siyempre, ang Ukraine ay nawalan din ng napakaraming tao, kabilang na ang hindi mabilang na mga sibilyan na napatay sa walang habas na pambobomba ng Russia gamit ang mga drone at missile. Pero ang Russia, bilang mas malaking puwersang mananakop na may napakalaking gastusin sa depensa at napakaraming tangke, mga armored na sasakyan, missile at iba pa, ay hindi dapat nawalan ng ganito karaming tao para lang sa napakaliit na tagumpay. Nakakahiya ito para sa mga komander ng Kremlin at ipinapakita kung gaano sila kawalang ingat at matigas ang ulo sa paggamit ng mga taktika na parang baliwala ang buhay ng tao. Ayon sa mga ulat, basta na lang itinutulak sa labanan ang mga sundalong Ruso sa harapang linya na may kulang-kulang na pagsasanay, kapos na kagamitan, at halos walang suporta ng armor o artilleriya para tumulong sa kanila. Hindi na nakakagulat na marami ang namatay at kaunti lang ang nasakop. Gayunpaman, patuloy pa rin ang Kremlin sa pagtangging baguhin ang kanilang estratehiya. Basta-basta na lang kumukuha ng mas marami pang kalalakihan para ipadala sa kamatayan at palitan ang mga nauna sa kanila. Ang pangalawang I Want Live post ay mas detalyado. Ipinaliwanag kung paano hinati ang 281,500 at 50 casualty at binanggit ang dami ng kagamitang militar. Natalo rin ang Rusya. 86,744 ang namatay, kabilang ang 1,500 at 83 opisyal at 8,600, 33 bilanggo, 33,900, 66 ang nawawala, kabilang ang 11,400, 27 bilanggo, 100
at 58,500. 29 ang sugatan, kabilang ang 6,356 opisyal at 16,489 bilanggo. 2,300. 11 ang nahuli, umakyat sa 13,100 at 45 unit ang permanenteng na walang kagamitang militar, habang 48,458 unit ang posibleng maayos. Kung susuriin, halos 1/4 ng lahat ng casualty ang namatay. Ipinapakita nito kung gaano kadelikado at nakakamatay ang mga unahan sa magkabilang panig, sa tuloy-tuloy na ugong ng drone at walang humpay na pagbagsak ng artilleriya. Dahil sa malalaking grupo ng sundalo sa lupa na handang paputukan ang kalabang papasok, halos wala ng tsansa mabuhay. Ipinapakita rin nito kung gaano ka hindi epektibo ang Rusya sa paglikas ng sugatang sundalo mula sa labanan. Ang mga commander nito ay alinman sa walang kakayahan sa aspetong ito o sadyang hindi iniintindi ang pagsalba ng buhay ng mga tao. Ayon sa huling post sa thread na "Gusto kong mabuhay", malinaw ang rasyo ng mga nasugatan at namatay. Dahil sa mahinang sistema ng paglilikas, 13 lang ang sugatang sundalo sa bawat isang namatay. Ipinapakita nito na mababa ang tsansa ng mga sugatang mabuhay dahil madalas silang walang natatanggap na tulong. Pagdating sa bilang ng mga kagamitan, ipinapakita ng dalawang ito ang nakakagulat na halaga ng digmaan ng Kremlin. Bagamat naniniwala ang mga opisyal ng Russia na kaya nilang ayusin ang karamihan ng nasirang kagamitan, higit 13,000 pa rin ang kabuuang nawala, nakatumbas ng bilyon-bilyong dolyar na kagamitang militar. Hindi rin tinukoy ng datos ng Russia kung anong partikular na kagamitan ang kabilang sa mga nawala. Ayon sa open source intelligence analyst, matagumpay na nawasak ng Ukraine ang maraming tangke, artillery, radar, air defense, eroplano, barko, infantry, fighting vehicle, at iba pang mahalagang bahagi ng war machine ng Kremlin na nagpapahina sa kakayahan ng Russia na umatake. Patuloy ang thread na "Gusto kong mabuhay", na naglalahad ng buwan ng pagkalugi ng Russia sa bawat pag-atake. Karaniwan, buwan ng pagkalugi ay 35,173 katao at 7,700 unit ng kagamitan, kung saan 1,643 ay hindi na mababawi. Araw-araw, ang hukbong Ruso ay nawawalan ng isang batalyon. May 476 na patay o nawawala. Buwan-buwan, nawawala ang buong ika-7 brigada ng sandatahang lakas ng Rusya. Pinapakita ng numerong ito ang laki ng pagkalugi ng Rusya. Halos 500 sundalong namamatay, nasusugatan o nawawala araw-araw. Hindi kayang panatilihing bilang ito. Patuloy pa ring nakaka-recruit ang Rusya ng libu-libong bagong tropa bawat buwan. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang na ang pagbibigay ng malalaking insentibo sa pera sa mga desperadong tao na madalas ay nahihirapan makahanap ng trabaho at gusto lang ng madaling paraan para suportahan at pakainin ang kanilang pamilya. Kasama ang pagre-recruit ng mga nahatulang mamamatay tao, rapist at iba pang kriminal mula selda diretso sa labanan para palakasin ang hanay ng mga Ruso. Sinamantala ng Russia ang mga migrante mula gitnang Asya tulad ng Uzbekistan, Tajikistan at Turkmenistan. Kadalasang tinatakot silang ipa-deport o ikulong, maliban kung pumayag silang sumali sa hukbo. Nabunyag ito ng inisyatibong "I Want to Live" sa isang madilim na ulat na inilathala mas maaga ngayong taon. Ipinakita nito kung paano ang dating mga tagawalis sa kalsada at construction worker ay pinilit sumali sa hukbo at ipinadala sa kamatayan sa Ukraine. Bukod pa riyan, mas maaga ngayong taon, nagpanukala rin ang mga mambabatas ng isang batas na magpapahintulot ng buong taong conscription. Papalitan nito ang dating 2 beses kada taon na draft system ng Russia. Magkakaroon ng kapangyarihan ang militar na tumawag ng bagong tropa mula sa populasyon kahit kailan. Dahil sa mga pagbabagong ito, patuloy na daragdagan ng Kremlin ang aktibong sundalo na nakakatulong mabawasan ang epekto ng malalaking pagkalugi. Ayon sa ulat ng Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine, nagsimula ang Russia na tumawag ng halos 280,000 bagong sundalo mula umpisa ng 2025. Sabi ni Vadim Skibitsky,
Deputy Head ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine sa panayam noong Setyembre 7 kasama ang Ukraine Forum. Ayon sa datos namin, hanggang Setyembre 1, 2,000 at 25 humigit kumulang 200 at 80,000 military personnel ang kinontrata ng Kremlin. Halos kapareho iyon ng kabuang bilang ng mga nasawi sa parehong panahon. Ipinapakita nito kung gaano kaepektibong napalitan ng Russia ang mga nasugatan, napatay o nabihag ng Ukraine. Ayon sa Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine, umaasa ang Kremlin na makakuha ng 300 at 43,000 tao bago matapos ang taon. Nasa tamang direksyon ito para maabot o lampasan ang target. Basta mapanatili ang kasalukuyang bilis ng pagre-recruit ng 3,000 at 50,000 sundalo kada buwan. Gaya ng binanggit ni Skobetsky, lahat ng palatandaan ay nagpapakitang matatapos nila ang plano sa pagre-recruit bago matapos ang taon, pero hindi ito pang matagalan. Hindi walang katapusang supply ang Russia ng malalakas na taong handang magdala ng armas at isugal ang buhay sa Ukraine. Wala rin itong walang hanggang pera at yaman para pondohan ang mahal na kampanya sa pagre-recruit at tumaas na gastos sa digmaan. Bukod dito, tumataas ang gastos kada bagong sundalo. Ayon sa ulat ni Dr. Yanis Kluger sa Russianomics blog, eksperto si Dr. Kluger sa ekonomiya at kalakalan ng silangang Europa at Eurasia. At marami na siyang naisulat ukol sa pinansyal na aspeto ng digmaan ng Russia at Ukraine. Sa isang post noong Setyembre 5, isinulat ni Kluger, kung isasaalang-alang lang natin ang mga regional at federal na sign-on bonus, tumaas ang gastos sa pag-recruit ng kontratang sundalo mula 1.5 M rubles noong Enero 2000 at 25 sa halos 2 M rubles ngayon. Sa pagtatapos ng 2,000 at 25, malamang naaabot sa 2.5 milyong rubles ang gastos kada sundalo. Ipinaliwanag din niya kung ano ang ibig sabihin nito para sa ekonomiya ng Rusya. Sa 2 milyong rubles kada sundalo, ang pagpirma ng 35,000 sundalo ay aabot sa 70 bilyong rubles. 800 at 40 bilyong rubles kada taon o 0.4% ng gross domestic product. Sa 2.5 M rubles, bawat sundalo aakyat sa 0.5% ng gross domestic product ang gastos sa pagre-recruit. Hindi ito ang buong larawan dahil ang federal at regional na bonus ay maliit na bahagi lang ng kabuuang gastos sa pagre-recruit at tauhan. Kasama ang sahod, kompensasyon, at pensyon. Sa madaling salita, lalo lang magiging mas mahal para sa Rusya ang mag-recruit ng mga bagong tropa para palitan ang mga nawala noong nakaraang buwan. At ang mga pang-ekonomiyang pananaw ng Rusya ay mukhang napakadilim sa ngayon dahil maraming ekonomista mula sa loob at labas ng bansa ang nagbabadya ng malaking resesyon na paparating. Dagdag pa ang matinding kakulangan sa manggagawa. Kahit si Putin ay napilitang aminin ang pagkatalo sa sektor na ito. Nangakong bahagyang babawasan ng Rusya ang gastusin sa depensa sa 2,000 at 26 kumpara sa 2,000 at 25 ayon sa draft na budget para maiwasan ang dagdag na kaguluhang pang-ekonomiya. Malinaw naman ang mga katotohanan dito. Kahit bumaba pa ang budget ng Rusya para sa depensa, hindi nito kayang ipagpatuloy ang labang ito ng maraming taon pa. Lalo na kung tuloy-tuloy ang epektibo at mapanirang pag-atake ng Ukraine sa kanilang infrastruktura. Ang mga drone attack ng Ukraine sa oil refinery, pipeline, at imbakan ng gasolina ang pangunahing sanhi ng krisis sa gasolina na kumakalat sa Rusya. Dahil napasara ang mga gasolinahan, mahahabang pila ng motorista ang naghihintay ng oras para makabili ng mahal na gasolina. Habang tumatagal ang digmaan, mas magastos ito para sa Rusya at maaapektuhan din ang pagre-recruit. Hindi na makakahanap ng sapat na tao ang Kremlin para punan ang mga kawalan, kaya unti-unting guguho ang hukbong Ruso. Bukod dito, nakakabahala na kahit malawak ang pagre-recruit at mas malaki ang puwersa ng Rusya kaysa Ukraine, hindi pa rin natutupad ng Kremlin ang mga layunin nito. Ikinukumpara ng susunod na I Want to Live post ang kasalukuyang sitwasyon sa hukbong Soviet noong ikalawang digmaang pandaigdig. Katulad ito ng pagkalugi ng Union of Soviet Socialist Republics sa East Russian Offensive na nagresulta sa 126,000 namatay na sundalo.
Pero nasakop ng mga Soviet ang hilagang Poland at buong Prussia, kabilang ang kuta ng Königsberg. Nawalan ng 120,000 tao ang mga modernong general ng Rusya, ngunit di pa rin nila masakop ang Pokrovsk. Isa itong mabigat na pahayag, pero totoong-totoo. Kinatatakutan ang hukbong Ruso sa kasaysayan dahil sa laki nito. Lalo na matapos ang nagawa ng mga Soviet noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Union ay sumikat sa pagpapatibay at pagpapalakas ng kanilang puwersa matapos ang digmaan. Nag-ipon sila ng isa sa pinakamalalaking imbakan ng tangke at armor noong Cold War. At nang una sa inobasyon sa militar, gumawa ng makabagong sasakyan tulad ng BMP. Noong unang sinalakay ng Rusya ang Ukraine, maraming eksperto at analistang militar ang inakalang mabilis mananalo ang puwersa ng Kremlin. Mas malaki ang kanilang hukbo at mas marami silang mga kagamitan. Sa totoo lang, pero hindi iyon ang nangyari kahit kaunti. Bagamat nagkaroon ng ilang tagumpay ang Rusya dito at doon, 4 na taon nang lumalaban sa Ukraine at kaunti lang nadagdag sa teritoryong hawak nito mula Marso 2023. Sa kabila ng tagumpay, limitado pa rin kumpara sa gastos ng digmaan. Bukod pa rito, sa mga mahahalagang lugar tulad ng Pokrovsk sektor ng Donetsk, gaya ng binanggit sa post ng Gusto Kong Mabuhay, lubos na nabigo ang Russia na makausad. Ilang buwan na nitong sinusubukang sakupin ang isang lungsod, nagtipon ng napakalaking puwersa at ginamit ang lahat ng taktika sa kanilang arsenal, mula sa paggamit ng mga drone hanggang sa mga tangke. Kahit pinagtatakpan nila ang mga sundalo bilang sibilyan para palihim na ipasok sa Pokrovsk at guluhin ang lungsod, hindi pa rin ito gumana. Kahit may 10,000 sundalo roon, hindi pa rin nabutas ng Rusya ang depensa ng Ukraine. Sa halip, patuloy silang nagpapadala ng mas maraming sundalo at armas sa Pokrovsk, na paulit-ulit namang natatalo. Kasama rin sa I Want to Live X-Thread ang ilang detalye tungkol sa mga particular na unit at batalyon na nakaranas ng pinakamalalaking pagkalugi. Pinakamalaking pagkalugi ay naranasan ng sentrong grupo ng puwersa ng ika-2 at ika-51 pinagsamang sandatahang hukbo. Ika-2 opisyal na aktibidad sa pamumuno ni Ramil Ibatulin at ang mga pangunahing unit nito. Ang ika-27 Motorized Rifle Division, ika-15 at ika-30 Motorized Rifle Brigades ay nawalan ng 15,300 at 10 katao na hindi na mababawi at 16,200 at 60 ang sugatan. Ang ika-51 hukbo na kinabibilangan din ng mga kilalang Me-80 units, ang ika-1, ika-5, ika-1, 14, ika-1, 32, ika-1, 10 at ika-9 na Motorized Rifle Brigades ay nagdulot ng 13,000 nakaswalti at 14,200 at isa na sugatan. Ang ika-51 hukbo ang nagtamo ng pinakamalaking pagkawala ng kagamitan na umabot sa 1,642 unit. Ang ika-1 Tank Army sa West Group of Forces ay nakaranas ng matinding pagkalugi. 9,987 ang nawala at 11,411 ang sugatan. Nawalan ang elite na unit ng Rusya ng 2,000 at 200 at 72 paratrooper na patay o nawawala at 3,171 sugatan sa kabila ng proteksyon ng command ng sandatahang lakas ng Rusya. Ayon sa datos, may ilang puwersa ng Rusya na mas matindi ang pinsala at malamang mababa ang morale ng natitirang sundalo. Matapos makita ang maraming kasamahan na nasawi sa labanan, napapatanong ang natira, ako na kaya ang susunod na mamamatay? Dahil dito, posibleng mas maraming sundalo mula sa mga unit at puwersang ito ang sumuko, tumakas, o gumawa ng paraan para makaligtas sa digmaan. May ulat ngayon na ilang sundalong Ruso ay nagpapaputok sa sarili at sa isa't isa sa FET para ma-evacuate sila medical mula sa harapan at muling makita ang kanilang mga pamilya. Lalo pang magiging popular ang taktikang ito habang dumarami ang mga nalulugi at mas nauunawaan ng mga tropang Ruso ang malupit na realidad ng kanilang kalagayan. Nagtatapos ang X-Thread mula sa Gusto Kong Mabuhay sa mensahe para sa populasyon ng Rusya. Kailangang maging handa sa isipan ang mga Ruso sa katotohanang kapag natapos ang digmaan,
Maaaring sabihin sa kanila ang totoong bilang ng mga namatay, nawawala, at sugatan. Mula nang magsimula ang pananakop, lumampas na sa 1,000,000 ang bilang na ito. Ito ang bunga ng pamumuno ni Putin at suporta ng mga Ruso. Ito ang malamig na katotohanan ng digmaang ito. At kahit si Putin ay hindi na ito maitago sa kanyang mga tao. Alamin pa ang ang tungkol sa pagkalugi ng Russia sa aming bagong video na tumatalakay kung paano maubusan ng tangke, artilyeriya, at tauhan ang puwersa ni Putin sa 2026. Panoorin ang video na ito para makita paano inilunsad ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking paghihiganting pag-atake nila sa digmaan. Binobomba ang Crimea at Russia, na nag-iiwan sa Kremlin ng seryosong sunog at mas maraming magastos na problemang dapat lutasin. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe din sa aming channel para ikaw ay kabilang sa mga unang makakaalam sa mundo tungkol sa mga pinakabagong mahahalagang kaganapan mula sa mga frontline ng Ukraine.